sir. So, discussion lang tayo ng onte, no? So, ito yung architecture, sir, no? Ng pagdating sa API. So, REST API siya. So, ito yung object store natin, halimbawa. So, any third party can read or write data dito kay object store yan. So, dito sa case ni kung sino namang customer to. Ayan, mag-read lang siya ng data. So, okay lang yun. And halimbawa, itong party na to, kaya yung customized software nila, no? Andito. So, using yung REST API, they can read data kay OBX Store yan. So, but before that, syempre merong requirement. So, may requirement yun. And so, first is yung OBX API license. So, dapat yung OBX nila merong API license. I don't know kung meron sila nun, but they can check using OBX admin tool, no? Open lang nila yung OBX admin tool. And punta lang sila sa any tab dito. Ayan. And then check nila yung check license info. So makikita nila dyan, sir, yung features under na API. Ayan. So pag naka-check yung API na yan, meaning they can do it. So meron silang license for the API. And pangalawa is API users for OBX admin. Kay OBX admin tool din. So mangyari dyan, under ng users, so makikita natin merong API. So kailangan nilang i-create to, sir. Mag-create sila ng users dito. Once may API license kasi sila, sir, pwede sila makakreate ng user dito. And unlimited user din yan. So pwede sila mag-add ng user. Ayan. So let's say let's say si SAP halimbawa yung gumagaya. Lagay lang ako ng SAP. And then kung anong data source siya bibigyan ng grant. Ayan. So it could be sa energy, read lang siya. Sa PIMS na data sources, pwedeng pwedeng all or write lang siya. Sa water, let's say marami. For example lang to kasi tatlo yung data source ko ngayon. So let's say sa water, all siya. Ayan. So click lang natin yung create. Ito. Hindi ko makita yung message. Ayan, successfully created users. Okay. So, meron na tayong users for the API. So, actually, nag-create na ako kanina API and the SAP. So, now, we can use that, yung user na yan to query yung data. So, yung format para mag-query ng data or mag-get request is itong URL format, no? Sa web browser lang ito ilalagay. And ito siya, HTTPS, then IP address to ng OBX store yan, then /db/live, and then question mark, then Q equals, then yung query. Itong query natin is actually standard SQL query yan. So, merong specific yan, no? Parang format. So, ito, bibigay ko na lang din yung format na yon. And ito, and DB, ayan, so sorry, mali. And DB equals then data source. So, data source is the data source name in the OBX store yan na nakikita natin kay admin tool. So, yung mga data source na create natin kay admin tool. So, for example, magki-query ako ng data dito kay energy. So, I need to put energy doon sa dito sa DB na yan, dito sa DB. So, paano siya gamitin? So, simple lang. Ang pinaka-critical dito is actually itong query. Ayan. So, itong iba naman, given na yan, IP address, then yung data source. Ang magbabago lang talaga dyan is yung query. So, depende na dun sa yung sabi ko nga, sir, yung sa programmer, kung paano niya i-define yung query na yan. Paano niya ipapasok sa URL na yan. But basically, para gamitin siya, so, open lang siya ng browser. Then again, HTTPS. Since nasa local lang naman ako, localhost /db/live question mark, then first yung query, and Q equals, then yung magiging query natin. So, standard query is di ba, select and then yung column name in which sa OBX store yan, value, kasi gusto natin kunin yung value. Select value from, and then table name, kasi kay OBX store yan, yung table name will be the tag name also. So let's say meron akong tag na wait lang, kay OBX admin tool, under ng energy, halimbawa i-query natin si counter. Ayan. So ayan, meron akong data ni counter,
And andun siya na energy, then ito yung tag name niya. So, from, actually, ano yan eh. Dapat may, ano to. Ayan, yung open and close quotation mark from, then, tag name, which is counter. Where, and where, lagi ko na lang ng ano, sige, where, time, and greater than, time or greater than equal to, and then dito na nila i-define yung time. So yung time format dito is actually dalawa, pwedeng naka Unix timestamp or yung forget the ano, yung parang naka yung may TZ na ano na timestamp. So parang ganoon. So sa ngayon, for the example, gusto ko lang i-query yung last 5 minutes of data ko or let's say last 1 hour of data ko. So, merong specific command dyan dito kay OBXtorian na now minus, let's say, 1 hour, 1H. And so, meaning yan, gusto kong kunin yung data ko for the last 1 hour. Itong format na to, now minus 1H. Ayan. Tapos, so okay na tayo sa query. Maglagay ako ng and db equals kung ano yung data source name na gusto natin nakita. So, si counter, under siya ni energy. So, ito-type ko lang si energy. Ayan. After that, ipipress ko lang yung enter. And then, mag-a-ask to ng ano, ng username and password. So, dito na papasok, sir, yung ginamit natin na, generate natin na users under KAPI. So, si SAP, meron siyang read. So, dapat makapag-read tayo under ni energy, no? So, meron siyang functionality to read. So, i-input ko lang yung username and password. So, nakalimutan ko yung term dito sa pagdating sa API. I think, parang ano siya, basic authentication. Ayan. So, basic authentication to my username and password. Input ko lang yung username and password ko. Then, press enter. Ayan. So, ngayon, ibibigay niya na sa'yo yung result in JSON format. Ayan. So, meron tayong 1 hour of data. So, tingnan, pretty print. Ayan. So, ganito yung ano niya, no? Ganito yung magiging parang result niya. So, yung third-party software, nasa kanya na kung paano niya i-map yung data dito. Right? So, ganun yung magiging trabaho ng third-party software na yan. So, copy natin ito lahat, no? Ayan. So, ganito yung ano niya. Ganito yung parang magiging itsura niya. Lagay lang natin dito para ano. Mas makita natin. Yan. Ganito yung ano niya, no? JSON format siya, and then ito, under ng results, which is naka-array of object. Ayan. So, familiar naman sila dito. Magiging, ano. Ang pinaka-importante dito is actually itong results, then values. Ayan. Itong values. Kasi andito lahat yan. Yung timestamp and the value. Ayan. So, timestamp, then the value. Alright. So, yun yung ano niya. So, ganun sila, sir, ano, no? Ganun kumuha ng data. So, again, imamap na lang to ng third-party software kung paano niya, ano, imamap yung data na nandyan. Yung, ano, itong return data from the web API. Right. So, yun nila yung magiging trabaho ng third-party software. Ngayon, kapag nakuha niya na, may data na siya, na-imap niya na, that's where that time na i-insert naman nila itong data na to dun sa SQL ano nila, database nila. So, ano na yun, another logic or another program na rin na i-create nila. Alright, so yun lang naman. Basically, ganun lang din yung gagawin nila. So, sabi nyo nga, sir, 8 parameters. So, syempre, papalitan lang nila yung tag name dito. Kung ano man yung parameter na gusto nilang makuha. So, let's say counter, no? Let's say si random. Ayan, type ko lang random dito. Then press enter. Ayan. So, I have my data na for the random na. Ayan. So, ito naman yung mga values ni random. So, ganun lang, no? Ganun lang na kaano yung ano niya. So, if gusto nilang i-pursue ito, sir, again, may requirement. So, dapat meron silang API license. Ito na ba yung power? Ayan. API license, then create lang sila ng users for the API. And, ano, if ever naman sila, i-support na lang natin sila kung paano i-create yung ano nila. By the way, kaya ko namang i-create din yung, ano, yung third-party software na yan, no, to get and then i-write yung data sa ano. Kung gusto nila, kung gusto lang naman nila na ayaw nila sumakit yung ulo nila.
So, pwede naman ako mag-create ng ano na yan, ng ganyang ano, software, third party. So, yun lang sir. Hopefully, malinaw yung ano dito. And pwede nyo rin isend sa kanila to kung gusto nilang malinawan kung paano gamitin yung API. Wala pa akong ano eh. Hindi ko pa nilalagay sa documentation eh. But so far, ayun yung ano niya. Ganun yung how it works itong API ni OBX. Yun lang.